Great day everyone! This is Ed's Realty Guide PH again. For today's content, ang isi-share ko naman sa inyo is tutorial kung papaano pagkakitaan yung mga units natin na for turnover na and naiwan na mga pogo na vacant units na hindi natin alam kung paano natin hahabulin yung malaking income. Ang isi-share ko sa inyo guys is based on my experience kung paano yung ginawa ko sa Airbnb units ko na ako mismo yung nag-handle kahit sa busy schedule is kaya ko pa rin siyang i-handle. Ang mga kailangan nyo lang naman gawin para i-start up yung Airbnb business, una, ipa-digital lock nyo yung unit nyo para yung susi hindi siya nawawala and hindi kayo kakaba-kaba pag nakalagay siya sa mailbox and then may guest kayo kukunin doon and possible mawala ng guest, diba? So, hindi na kayo mag-iisip kasi ang digital lock, pinapagaan niya yung trabaho. So, pag may guest kayo, i-input lang nila yung code, makaka-entry na sila sa unit and manonotify pa kayo kung sino nagka-come and go dun sa unit nyo. Kasi digital lock, nakakonect siya sa cellphone nyo. Mamomonitor nyo kung pumasok yung cleaners, may pumasok na guest sa araw na yon. So, maganda for monitoring ang digital. Second, ipa-semi-interior nyo ang inyong unit. Kasi pag basic lang and sobrang plain lang ng design, possible hindi kayo mapulibok kasi maraming magagandang unit and kailangan nating sumabay. Bibigyan ko kayo ng mga sample units na pwede nyong gayahin or ipagaya sa mga nag-i-interior. Ito yung mga units na pwede nyong gayahin, Instagrammable, ayan. Ito is mga unit na nakita ko na fully book sa Airbnb. Pwede nyo namang ibahin yung kulay para magkaroon lang kayo ng idea kung anong design yung pipiliin nyo. And kung nasa abroad kayo, wala kayo sa Pilipinas, and sino yung gagawa, meron akong i-refer sa inyo na gumagawa ng mga semi-interior. Para at least, magbibigay lang sila sa inyo ng design and contract and para maumpisahan na ang interior ng unit nyo. Maganda na makapili kayo ng mismo yung design, may bet kayo, pero maganda na ipa-semi-interior nyo yung inyong unit para maging Instagrammable siya at maraming mag-rent at pipiliin talaga siya sa Airbnb apps. Then after nyan, pipicturan na rin nung nag-i-interior yung unit nyo after. Pipicturan nila ng Instagrammable na 4K yung malinaw. Kasi kailangan 4K yung kuha eh. Marunong naman sila mag-picture. And previous na nila yon. Yung picture na yon, yun yung i-upload nyo sa Airbnb accounts. And meron din akong separate tutorial how to make Airbnb accounts. Andito yung link sa comment section. Ayan, naka-up siya. Nilagyan ko ng pin. I-click nyo lang yan para mapanood nyo kung paano gumawa ng Airbnb accounts. Pag gumawa na kayo ng Airbnb accounts, ililink nyo dyan kasi yung inyong bank account. Kasi doon papasok ang payouts. So mismo, kayo yung makaka-receive ng income. Then, i-upload nyo doon yung photos. Meron ding accept and decline doon sa tutorial ko. Anyway, tinuro ko yun doon pag pinanood nyo siya. Para makaka-create kayo ng inyong Airbnb accounts. Then, ang next problem nyo dyan is sinong maglilinis? Sinong mag-aasikaso? Ang ginawa ko kasi, sumali ako sa Air Residences Group, Short 3 Residences Group. Mag-post lang kayo doon ng anonymous post para at least hindi kayo maano sa privacy nyo. I-post nyo lang is looking for trusted cleaners for Airbnb. Yun. Marami nang magme-message sa inyo doon. Mamili na lang kayo ng maayos kausap. Hingan nyo sila ng NBI and valid ID and pasign nyo ng contract for your safety. Pag maayos naman ang trabaho ng cleaners, pwede sila magstay longer, di ba? Probably, ang hinihingi ng cleaners is 600 peso. Meron ding mga cleaners, 500 peso. Pero I think, mostly, mga 600 na yung ongoing rate ngayon. Maganda na yun kasi hassle-free na. Sila na yung maglilinis, sila na yung mag-a-arrange nung bed, di ba? Alam na nila yon kasi pag hindi naman maayos yung trabaho, pwede nyong i-terminate yung contract. And next na naman, palit na naman kayo ng cleaners. Marami naman dun sa page.
Maganda kasi kung ikaw mismo yung nagmamanage ng inyong Airbnb account para at least almost 100% yung income na pwede mong kitain. Yon. And mamomonitor mo yung inyong accounts. Yung monitoring na sinasabi ko, for example, is yung calendar mo, kinabukasan, parang walang magbubook. So, pwede mong i-adjust yung presyo nun. Let's say, ongoing rate is 2,500 a day. Pwede mong gawing 2,300 or 2,000 para may pumasok na on the spot booking. For sure, may papasok yan kasi binabaan mo siya. Ganun lang naman yung diskarte kung gusto mo fully book yung iyong calendar. And pag magbibigay ka ng presyo doon sa Airbnb apps, mas maganda i-search mo muna yung other competitors kung magkano yung ongoing rate. Wag masyadong mataas yung offer mo doon. Kasi syempre, marami kang competitors. Kailangan nandun lang tayo sa right target market. So yun. Kung 2,500 a day yung ongoing, 2,500 lang din yung ilagay mo. Kasi kung tataasan mo siya, matatagalan kang mapuli book or possible swertihan na may mag-book sa'yo. That is the reality na gusto kong i-share true to my experience. Para makatulong din sa mga clients, lalo na sa mga clients na namumblema kung papaano ba pagkakitaan yung unit nila. And ayun na nga, ang ibang ginagawa ng mga units owner na nagpapa-Airbnb, nilalagyan nila ng 2 pieces bottle of water, para at least meron tayong freebies, and coffee or 2 pieces tea, yan. And yung mga games, dagdagan nyo ng mga games para at least pag sinearch kayo, makita, ay wow, ang ganda ng unit na to, may mga games. Ito yung mga sample units na yon. Ayan. Then, guest kit. Guest kit kasi, yun yung may toothbrush, may maliit na sabon, shampoo, and saan ba yun binibili? I-share ko sa inyo guys, binibili yun sa Lazada, Shopee, TikTok Shop. Kung nasa abroad kayo, kung wala kayong ganun, pwede kayong mag-utos dun sa inyong cleaners para sa kanila na lang ipadala yung guest kit. And then, bayaran nyo na lang sila. Then, pag maglilinis na sila dun sa unit, pwede naman nilang dalin doon. And I suggest bultuhan pa nagpabili kayo para ilagay nyo na lang doon sa isang cabinet and lagyan nyo na lang ng lock para hindi mawala yung mga guest kit. Baka gamitin ng guest lahat yung mga extra tissue, ganyan. Para at least kung ilan lang yung ilalabas ng cleaners, yun lang yung gagamitin. So, dapat may isa kayong separate na cabinet na nakalock. Yan yung ginawa ko kasi nakatira ako dati sa Cavite and pinapa-Airbnb ko yung unit ko sa Air Residences. So far, fully booked naman siya. Kung nasa abroad ka, yun lang, kailangan mo lang ng cleaners. And kung meron ka namang SPA or trusted person din na nandito sa Pilipinas, pwede mong ipasilip yung unit mo. Minsan lang naman, not necessary every time na may check-out, kailangan silipin. Minsan lang, kung pwede nga, pwede nga sa kanila na kayo magpabili, magpa-order ng mga guest kit, ng water, ng tissue. Pwedeng gawin ng cleaners, cleaning lang talaga. Pero kung wala talaga kayong SPA, pwede nyo namang iutos. Pero I suggest guys dapat may kontrata kayo ng cleaners and may NBI kayo and valid ID for your protection para matakot naman din yung cleaners gumawa ng kalokohan. Anyway, meron naman digital lock yan. Makikita nyo yung mga kamingo sa inyong unit. And may house rule naman ang kadalasan ng staycation. Through message kasi sa Airbnb, pwede mong isend ang house rule mo doon sa upcoming guests para mabasa nila, ma-notify nila yung mga bawal na pwedeng gawin mo sa loob ng unit for the safety of the unit. Like for example, smoking inside the unit para at least hindi naman bumaho yung unit, di ba? Kasi pag nag-smoke sila doon, malalaman din naman ng cleaners. So, pwede nyo rin silang i-bad review or i-ban sa Airbnb apps. Maapektuhan din sila. Then, ilalagyan nyo rin doon ng clean as you go. Yung, para naman, hindi naman sobrang dumi. Yung iwasan na sobrang dumi, iwanan ba yung unit, ganon. Pwede ka magdagdag sa mga house rule mo. And pwede mo ring ipadikit doon sa yung trusted SPA or sa cleaners, yung house rule mo na nakaprint, ilagay doon sa loob ng unit. Ayan guys, yung ginagawa ng mga nagpapa-Airbnb. Hopefully, nakakuha kayo ng idea. And, papaano nga pala kung meron ng guest, meron ng nag-book, ang hihingin nyo sa kanila is valid ID. Lahat ng mag-check-in, hihingan nyo ng valid ID. Hindi pwedeng isa lang yung magbibigay. Let's say, apat sila mag-check-in, isa lang magbibigay ng valid ID. For the security of the unit, kailangan hingin nyo lahat ng ID ng mag-check-in. Paano kung minor, bata?
wala namang gagawin masama yung bata, di ba? Let's say kung baby. Kadalasan naman ng mga student, meron na, let's say 6 years old, 7 years old. Pero mga 6 years old below, wala naman ng valid ID. Okay na yun. Yung mga adult na lang, hingan nyo ng valid ID. And then, i-email yun sa admin. I-email nyo lang and hihingi kayo ng guest authorization letter. Sa guest authorization letter, isusulat lang naman doon yung pangalan ng guest and then kung anong date mag-check-in. Pwede kayong mag-advance email sa admin pag may advance booking kayo para at least ready na. Kasi pa nag-reply na yung admin doon sa inyong email na may naka-attach na valid ID, yun na yun ipapakita nila sa receptionist or guard para maka-entry sila sa loob ng vicinity ng condominium. And naka-digital lock naman kayo, hassle-free na, no need nang pumunta pa yung SPA or yung cleaners para sunduin yung guest. So, i-input lang nila yung password doon sa door. Makaka-entry na sila sa unit. And ibibigay nyo naman din sa cleaners yung calendar nyo para ma-notify sila kung kailan yung mga check-out. Kung may cancellation man, magre-refund sila sa Airbnb. Pero bihira nang naman mangyari yun. Kadalasan naman na nagbubook is talagang tumutuloy. Kasi syempre, hassle pa mag-refund. Kaya maganda guys. Ayun, pagandahin nyo yung units nyo. Kung ang units nyo is nakapang-pogo yung design, ibenta nyo na yung mga ano dyan, yung mga double deck. Kasi naman nakatenga yung unit nyo, pagkakitaan nyo siya, i-investan mo lang naman ng konti para at least tuloy-tuloy yung kita. Ganun naman talaga ang business, kailangan sa una maglabas ka. Ayan guys, senior ko sa inyo yung diskarte kung paano magpatakbo ng Airbnb, paano gumawa ng Airbnb, ano yung gagawin. Kung meron pa kayong mga question, comment lang kayo below para at least makagawa ako ng mga other content, ma-share ko sa mga viewers. Again guys, this is Ed's Realty Guide PH. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel for more real estate tips. See you in my next video. Thanks for watching.